Ngayon, magpo-point of view sa ating W205 C300 Mercedes-Benz. Tara, subukan natin ang cold start. Ipapasyal ko ang kotse. Medyo magulo dito kasi lagi natin itong ginagamit sa buong taglamig. Ang maganda, di mo na kailangan ng susi. Well, kailangan mo pa rin ng susi para paandarin, pero hindi naman kailangang hawak mo o nasa tabi mo. Pwede kang gumawa ng ilang cool na bagay, pwede mong pindutin para i-start ito, o pwede mo ring tanggalin ito, at pwede mo ring gawin ito. Pwede mong paandarin ang kotse sa paglagay at pag-ikot ng susi mo dyan. Binibigyan ka nito ng ilang opsyon at available ito sa di malamang dahilan. May ilang dahilan kung bakit, pero pag-uusapan natin yan sa ibang araw. Pero bukod dyan, isara na natin yan at ilabas natin ito, mag-drive tayo saglit. Gusto ko ring ipaliwanag ang ilang detalye dito sa W205. Mapapansin mo rito na meron tayong retractable na seatbelt. Siguraduhin nating laging nakakabit ang seatbelt natin dito. May ilang option tayo. Sobrang lamig sa labas, gaya ng nakikita mo. May snow sa labas. Kaya unang-una, bubuksan ko muna ang seat heaters. May ilang option ako dito. Pwede kong ilagay sa 1, 2, 3, ilalagay ko sa gitna. Pwede ko namang ayusin ang upuan ko at ayos na ako doon. At dito sa ilalim, meron tayo nito, itong maliit na toggle. Makikita mong maraming kontrol dito, kaya pwede itong buksan. Napapansin mong nagiging pula ito. Bakit ganon? Yan ang pampainit ng manibela, pero hindi ko ito bubuksan. Mas gusto ko malamig ang kamay, pero option lang yan. May cruise control tayo pero di ko kailangan ngayon. Narito rin ang turn stock at wiper. Makikita mo rin dito ang kambyo, nakakaiba sa ganitong sasakyan. Maraming modernong sasakyan ngayon ang may ganito sa console. Dito sa Mercedes W205, narito ang kambyo at nandito ang paddle shifters sa likod ng manibela. May plus at minus tayo, dito tayo madalas mag-shift habang umaandar. Pero pwede mo ring baguhin ang dynamic mode ng kotse. Pipindutin ko ang OK dahil may tire pressure monitoring warning. Dahil aftermarket ang gulong at winter tires ang gamit. Pipindutin ko lang iyon at ready na tayo. Dito, naka-on na ang heater natin at maraming control para rito. Pwede nating itodo ang init para sa full defrost auto. At pwede ring baguhin ang bilis ng heater. Makikita mo rin kung saan tumatama ang hangin. Sa paa at katawan. Ayan, at pwede nating pindutin ang max. Tapos sobrang lakas ng hangin o pwede rin nating patayin iyon. Kaya ayan. Kompleto tayo sa features, navigation, telepono. Wala ring tech overload kaya maganda pa rin sa henerasyong ito. May maliit na screen dito. Hindi touchscreen pero maganda ang graphics. At kung titingnan mo, may 360 camera rin tayo dito. Mapapansin mo ang 360. Talagang maganda. Maayos ang pagkakagawa sa kotse na to at ayan na. Painitin pa natin ito ng 30 segundo. Ipapakita ko pa sa inyo. May power seats, heated seats, at power locks din sa passenger side. Gusto ko ang brushed aluminum trim. May magandang two-tone dito, itim at bone color. At maganda rin ang brushed aluminum. May konting piano finish din. Gustong-gusto ko ang itsura nito. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, alam mo, malapit na tayong umalis. Pinapainit ko na ang mga upuan dito at syempre, ayos na ang lahat. Kaya aalis na tayo dito sa ilang sandali. Pero bago natin gawin iyon, gusto ko lang banggitin na meron kang mga control sa ilaw dito sa ibaba at iba pang mga feature. Syempre, tulad ng camera. Pwede mong patayin ang camera mo. At syempre, yung sensing, yung park sensing mo. At syempre, dito rin. Meron ulit tayong napakaraming iba't ibang control para sa iyong telepono, pati na rin sa volume mo at pwede mong baguhin ang mga control ng stereo mo. Dito, 3.5 degrees Celsius ngayon. Kaya malamig, umaandar ang tachometer at marami pa tayong gasolina. Kaya bakit hindi na lang natin ilagay sa reverse? At syempre, pwede nating gawin ay tumingin at dynamic. Pwede tayong pumunta sa mga mode. Tingnan mo habang pinipindot ko dito, dynamic ang pinipindot ko. Pero ang nakikita natin ay may eco mode tayo. Comfort na siyang default, sport, sport plus, at individual, pwede mong iset up, i-customize ito. Bakit di muna tayo magsimula sa comfort hanggang sa uminit ang sasakyan? May auto shut off naman, papatayin ko muna iyon. Hindi ako masyadong fan ng auto shut off or ng auto stop start systems. Hindi ko talaga gusto yon. Pero tara na, simulan na natin. Pwede ba? At aatras tayo dito. At walang dumarating mula roon.
At magsisimula na tayong umusad dito. Itong W205 ay nagkataong meron nito. Ito ang unang henerasyon kung saan ang Mercedes-Benz ay lumipat mula sa kanilang mas lumang 204 na mas may lumang tradisyonal na itsura. Yung sasakyan na yon ay may V6 talaga, may diesel din. Sa tingin ko, may manual pa noon sa ilang merkado. Ngayon, iba na ang sitwasyon lalo na sa North America. Tinanggal na rin nila ang V6. Ito ang unang henerasyon kung saan ang Mercedes, mga taong 2015 hanggang 2016 ay nagdesisyon na, alam mo, ayaw na naming gumawa ng V6. Susunod na lang kami sa pamantayan at magpapatuloy na mag-alok ng mas tipid sa gasolina ng mga kotse na lumalabas na ngayon sa merkado. Nagsimulang mawala ang mga V6 ayon sa narinig natin. Pati ang AMG at karamihan ng kotse nila ay tinanggal na rin ang V8. Simula na ito ng katapusan. Para sa marami, magaganda talaga ang lumang V6 at V8. Pati yung 6.2 na meron ka sa AMG. Pero ito na ang meron sa W205 kaya dito tayo nagmamaneho ngayon. At nagbibigay ito sa atin ng 200 at 55 horsepower o hindi, mga 200 at 40 horsepower. Sa tingin ko, 200 at 42 horsepower ang nasa ilalim ng hood dyan na maganda na rin. Makakakuha ka ng 9-speed 9GT. Hindi ko alam kung Tronic ba yon o ano. Pero may 9-speed automatic transmission dito at maganda ang performance niya. Sa regular mode, normal lang ang driving at ayos lahat ng galaw niya. Madaling imaneho, tahimik, kalmado, sobrang dali lang gamitin ang sasakyan na to, komportable at tahimik. Madalas sabihin ng mga tao na namimiss nila ang V6, namimiss ko rin ito. Pero sa totoo lang, nakakagulat para sa akin na itong Turbo 4 ay medyo mas malalim ang tunog kaysa sa inaasahan mo mula sa isang tipikal na 4-banger. 2 litro lang ito at kung kukuha ka ng ganito sa Honda Land, maingay at matinis ang tunog pero pakinggan mo ito. Mas malalim ang tunog nito. Kita mo. At yan ang maganda dito. Ngayon, ang pwede nating gawin, pwede nating, ibig kong sabihin, pwede nating baguhin lahat ng kalokohang to. Hindi ako maglalaro doon dahil wala akong kinalaman. Pero pwede akong magsimula, tingnan mo ngayon. Kaya sisimulan ko nang hilahin ang mga gear at mag-shift na ako. At dito na lang tayo, hintayin lang natin silang gumalaw. Kaya ko nang simulan ang paddle shifting ng automatiko, makikita mo. Pagkatapos, lilipat ito sa D. Kaya kung wala ito sa upper level modes, magde-default ito at mananatili lang iyon sandali. Gagamitin ko ang tilt dito. Dahil ang heater na yon, ang heated steering wheel, ay nagsisilbi ring tilt at telescopic. Kaya ititilt ko ito pataas. Makikita mo ang gear selection na nasa akin ngayon, na nasa D5 kaya nagmamaneho ako. Pero kung hihilahin ko ang Gear Plus, makikita mong nagmamanual siya, pero pataas. Tingnan mo kapag hinila ko pababa, nagiging M5 siya. Pero hindi nito nasusobrahan ang pag-shift ng track, hindi rin nito nasusobrahan ang pag-rev ng makina. Kaya kahit lumipat ka mula D papuntang M, aakyat pa rin ng gear. Gagawin niya yon, aakyat siya ng gear imbes na manatili lang. Pag bumaba ako sa M4, mapapansin mong tataas ang revs tapos bababa ulit, aabot na sa 3,000. Pero hindi pa tayo magpapabilis masyado. Hintayin muna nating uminit ang kotse, malapit na siya. Lagi mong titingnan ang temperatura. Sinasabi nila sa'yo, alam mo, huwag mong i-overrev ang kotse. Lalo na sa unang ilang minuto, hayaan mong umabot muna sa tamang operating temperature ang sasakyan at saka ka na pwede magpatuloy. Kaya, dahil dyan, magpapatuloy lang tayo ng 1 pang minuto. Painitin pa natin ng husto ang sasakyan at saka tayo magsisimulang magpalit ng mga gear, kaya tara na, tahimik, payapa. At oo nga pala, may all-wheel drive ito. Dahil C-Class ito, rear-wheel drive ang default kaya pwede kang pumili ng rear-wheel o all-wheel drive. Kasi ang makina ay nakaayos mula harap hanggang likod kaya tinatawag nila itong longitudinal. Ibig sabihin ang makina ay nakaayos mula harap hanggang likod sa chassis o sa ilalim ng hood. Ang ilang mas maliliit na kotse gaya ng CLA o GLA ng parehong henerasyon ay may pahalang na nakamount na makina. Kaya, sa madaling salita, ang makina ay nakaayos ng pahalang. At dahil nakaayos ito ng pahalang, pangunahing front-wheel drive ang kotse. At kung front-wheel drive ang kotse,
medyo iba ang magiging asal nito. Hindi kailangang kasing saya ng pagmamaneho ito. May isang mabilis magmaneho, pero ganyan ang buhay, kaya magpatuloy lang tayo. Gusto kong ipakita na maliban kung sobra mong ginagamit ang kotse, bihira ang paggamit ng all-wheel drive. Kapaki-pakinabang lang ito kapag taglamig at may yelo sa kalsada. Kaya itong all-wheel drive system ay talagang mahusay gumana at hindi ko ito maipapakita ngayon. Wala tayong maraming madulas na kalsada ngayon pero talagang mahusay itong gumagana. Ngayon, habang iniikot ko ang manibela, makikita mong may malaking play o luwag, ibig sabihin ay marami itong free play sa galaw na ito. Yung iba ay dahil sa winter tires na nakakabit, yung iba naman ay dahil sa suspension. Ang kotse ay medyo mas swabe ang takbo. Siguradong isa ito sa mga kotse na hindi ka masyadong mauuga sa loob habang kinakabig mo ang manibela. May natural na lambot ito. Kaya, gaya ng sabi ko, iwasan natin ang mga lubak dahil mukhang hindi maganda ang taon para dito. Ilipat natin ito sa Sport o kahit sa Sport Plus. Makikita mo talaga ang indikasyon ngayon. Oh, agad kong naramdaman lahat. Tumindi ang tensyon, kita mo. Kaya naaapektuhan din ng kaunti ang handling at mararamdaman mong mas mabilis ang throttle response. Siyempre, mapapansin mo talaga yon. Karaniwang inilalagay ka ng transmission sa tamang gear at pinapahusay nito ang response. Kaya malinaw na natututo ang automatic transmission. Matalino na ito ngayon para matutuhan na tingnan mo. Hilahin ang gear, tingnan mo ngayon kung anong magagawa natin. Mag-downshift, mabilis itong magpalit ng gear. Hindi ito kasing ganda ng ZF 8-speed. Sa automatic, panalo talaga ang BMW. Yung ZF 8-speed na makikita mo sa BMW, pati na rin sa F-Type at pati na rin sa L4 Males. Legendary talaga ang transmission na yan, isa sa pinakamagaling. Ang ZF 8-speed, kung gusto mo ng slash na parang torque converter automatic, sa tingin ko ito na ang pinakamahusay na automatic transmission ngayon. Talagang naniniwala ako na ang ZF 8-speed ay isa sa pinakamagaling. Para bang nahuhulaan nito ang mga galaw mo. Alam kung ano ang gusto mong gawin, naiintindihan ang ugali mo. Pero ang pinakaimportante, maaasahan din ito. Sa pagkakaalam ko, maaasahan talaga ang mga transmission na ito. Pero alam mo, ang ZF talaga ang isa sa mga talagang gusto ko. Mas gusto ko pa nga iyon. Higit pa sa 9-speedness, pero gumagana pa rin naman ito. Maganda ito, at kapag nagmamaneho ka sa casual mode, hindi ito nakakainis, madali itong imaneho. Kita mo, pwede itong mag-downshift sa 4th, kita mo. Mag-downshift sa 3rd, medyo sporty ang tunog ng makina, at naka-sport plus tayo. Parang max attack mode na, pero hindi ito performance na kotse. Kung gusto mo ng C-Class, yung W205, alam mo yon, kung gusto mong i-level up pa, piliin mo yung C43 ng henerasyong ito ay 2018. Kaya, pwede kang pumunta sa C43 na nagbibigay sa iyo ng option para sa all-wheel drive. Pero binibigyan ka rin nito ng antas ng performance na mas mataas talaga. Lagpas ito sa 300 kabayo at mas ka-level na nito, alam mo yon, yung BMW at yung B58 na makina. Kung hinahanap mo yung B58 pero ayaw mo ng packaging ng BMW, parang sa Mercedes ka na lang pupunta. Pipiliin mo yung C43 AMG. AMG package siya pero hindi siya totoong AMG. Alam mo naman ang ginagawa ng BMW, nilalagyan ng M-badge lahat ng bagay. Pero ganun din ang Mercedes-Benz. Alam mo yon, may sarili rin silang laro na ginagawa. Nilalagyan nila ng AMG yung mga gamit nila, ang BMW nilalagyan ng M package. Tapos ang Audi naman nilalagyan ng S-Line o RS sa mga detalye rin. Parang ganun silang lahat, nagpapanggap muna bago magkatotoo. Pero ang Mercedes-Benz, pwede kang sumakay sa isang C43 na halos kapareho nito, pero mas malakas ang V6 engine at masasabi kong hindi lang ito mas malakas at mas maganda ang tunog, kundi mas maaasahan pa nga ang makina nito. At ngayon, itong mga makina na ito, itong 2-liter turbo dito ay masasabi kong medyo, sabihin na nating unang henerasyon. May ilang tao na nagreklamo tungkol sa mga piston at ilang issue sa mga makina. Pero masasabi ko na sa kabuuan, hindi naman ito ganoon kalala. Malaking tulong ang tamang maintenance sa mga sasakyan na ito. Siguraduhing maganda ang gasolina. Palitan mo rin palagi ang langis. Para sa akin, sobrang haba ng pagitan ng oil service intervals. Iminumungkahi ko na magpalit ng langis kada 3 hanggang 5,000 milya kung araw-araw ginagamit ng normal.
Kung matindi ang gamit, huwag lalampas sa 3,000 milya. Kahit pa synthetic o regular, basta maganda ang kalidad ng synthetic oil, manatili pa rin sa mas madalas na service intervals. Kasi sa tingin ko, mura lang naman ang langis, aminin na natin. Mura ang langis pero ang makina, hindi. Kaya ayan, nasa D1 na tayo. Kita mo! Pero pwede pa rin tayong mag-cruise. Magpalit ng gear. Kita mo, gumagana ng maayos. Mag-downshift sa 5th, kita mo, parang maayos ang pag-shift. Maganda ang performance nito sa pagtaas at pagbaba ng gear habang pumipili ka. At ang maganda dito, alam mo, torque converter ito. Pero binibigyan ka pa rin ng pakiramdam na may kaunting dagdag na kontrol ka. Alam mo yon? Kung may isang bagay na medyo nakakadismaya sa ilan sa mga automatic na ito, sa ilang sasakyan ay ang kawalan ng ganoon. At syempre, ang mga continuously variable transmission na may mga peking. Alam mo na, peking gears nila. Alam mo, marami sa mga CVT ngayon ay sinusubukang gayahin ang mga pagbabago ng gear. At ginagawa nila iyon sa kasamaang palad sa pamamagitan ng pagpapanggap. Gumagawa sila ng kakaibang tunog at multi-step pero hindi ito tunay na gear transmission. Ang totoong gear transmission ang nagbibigay saya sa mga mahilig sa kotse. Alam mo, kaming mga talagang nasisiyahan sa pagmamaneho ng kotse, yung talagang humahawak ng manibela at ine-enjoy ang tunog, ang pag-rev at ang paglipat ng gear. Yung mga nasisiyahan sa ganun, ayaw talaga ng CVT transmissions. At makikita mo ang mga CVT kadalasan sa mga mababang klase o base model na sasakyan, alam mo yon, yung mga Corolla, mga base na Toyota, mga base na Honda, hindi pa nga Mazda, mga Hyundai na base talaga. Kapag base model ang sasakyan, madalas CVT ang nilalagay. Sinasabi nilang mas mahal ang RD at transmission, pero bakit nasa mas murang sasakyan ang CVT? Isa sa mga dahilan ay para makatipid sa gasolina, pero ang mga underpowered na drivetrain, hindi mo masyadong mapupuwersa ang transmission. Alam natin na nagkaproblema ang Nissan at Jatco sa maintenance ng transmission ng kanilang sasakyan. Di sila ganun katibay, pero itong sasakyan, tingnan mo, ngayon nasa M2 tayo, maganda ang pag-downshift niya. Tuloy lang tayo, liko dito, at tingnan mo, maganda ito. Tingnan mo, maganda yan, at napakadaling gamitin ng kotse na to. Meron kang lalagyan ng salamin dito. Ilalagay mo lang ang salamin mo dyan. Ang gusto ko dito, may sunroof ka pa. Pwede nating buksan yan, tapos meron tayong malaking sunroof na bumubukas dito sa taas. Maganda yan, pinapapasok ang liwanag. Talagang nabubuksan to, at yan ang talagang gusto ko sa mga van. Nilagyan nila ng panoramic glass dito. Ganon din sa Audi, pero sa BMW kadalasan hindi nila ginagawa yon, parang regular panel lang. Kaya sa 3 Series, kung ikukumpara mo ito sa 3 Series, ang makikita mo ay yung 3 Series. Karaniwan, maliit lang talaga ang cutout nila. Kahit yung 5 Series ay medyo mas malaki pero maliit pa rin. Gusto ko talaga yung panoramic glass. Mas malaki ang dating, mas bukas ang pakiramdam, mas maliwanag at mas marami itong naiilawan. Sa likod na upuan din para sa mga sasakay sa likod. Pero ayan, heto na, M2. Kita mo, sinasabi na sa'yo, pinakamagandang rekomendasyon, mag-shift up. Ngayon, sinasabi ng i5 na mag-shift up sa 5. Bakit ko naman gagamitin ang 5th gear sa 50 kph? Parang walang saysay pero sige, mag-shift down tayo. Hinuhulaan niya kung gaano kalakas ang apak ko sa throttle. Kapag magaan lang, iniisip niyang chill lang ako magmaneho. Kaya nire-recommenda niyang mag-shift up para makatipid sa gasolina base sa driving behavior ko. Pero kung agresibo akong magmaneho at malakas ang apak ko sa throttle, hindi na niya ginagawa yon. Kita mo, parang alam na niya ang ginagawa mo at sinasabi ng sistema kung paano mo imaneho ang kotse para makatipid ng husto. Kung gusto mo ng pinakamagandang performance at mabilisang takbo, pwede mo itong gawin. Actually, dito tayo dumaan. Parang dito tayo dumaan ngayon. M1 at pakinggan natin kung paano magpalit ng gear ito dito. Wow! Ang ganda, ang ganda! Kita mo, mabilis talaga siyang magpalit ng gear.
O kita mo, sport. Dagdag pa, dahil naka-sport mas matindi lahat. Sinasabihan nito ang sistema kung kailan magpalit ng gear. Ang shift point ay mas mataas kaysa sa comfort mode. At iba pang aspeto ay mas pinalambot. Mas malambot ng kaunti ang mga paglipat ng gear, mas makinis at mas relaxed. At tingnan mo, nasa S Plus tayo. Kaya nating gawin yon, pwede tayong bumalik sa sport at pwede rin tayong bumalik sa comfort mode. Kita mo, ngayon maririnig mo na natural lang. Parang lumilipat agad sa pinakamataas na gear, ika-5 gear. Dito sa 50k kada oras, sobrang relax at tahimik lang. Pero ang gusto ko dito, bukod sa okay, medyo sablay ang handling, medyo kita mo, hindi ito masyadong pang performance drive, kundi mas para sa comfort. Kung kukunin mo naman ang BMW 330 na siyang direktang katapat, direktang kalaban ng sasakyan na ito, ang 330 ay mas responsive sa mga kanto. Napansin ko na kahit ang base 330 ay mas maganda pa rin ang handling at mas malakas ang preno. Mas malakas na ito, may 255 horse mula sa parehong henerasyon. Ngayon, may mild hybrid na rin kaya bahagyang tumaas. Ganon din sa Benz, pero ngayon sa W206 na para sa akin ay parang facelifted na version nito, halos pareho ang setup, parehong transmission, parehong 2-liter turbo. Pero naglagay sila ng kaunting mild hybrid doon. At makakakuha ka ng dagdag na lakas mula sa setup na yon. Mas para sa epesyente at fuel economy ito, hindi para sa tunay na performance tulad ng plug-in hybrid na Ferrari 296. Isa talaga itong magandang hiya sa merkado. Malalaman mo iyon kapag nakuha mo na. Ang plug-in hybrid ay nagdadagdag ng iba't ibang antas ng performance at walang kailangang ipalit. Siguro kailangan lang palitan ang baterya pag 15 taon. Alam mo, may warranty naman ang Ferrari ngayon para rito. Mayroon silang 7 taon na libreng maintenance para sa lahat ng bago nilang kotse. At karamihan dito ay kasama pa kahit second hand mo binili. Nag-aalok ang mga retailer ng Ferrari ng CPO sa lumang modelo para mahikayat ang mga tao na bilhin at maubos ang sobrang stock. Ang 296 at mga plug-in hybrid na ito ay nagbibigay ng natatanging performance. Ngayon, itong kotse na ito ay wala nun. Pero ang mas bagong W206 ay meron nung parang bahagyang pagtaas na yon ng hybrid. Pero hindi talaga iyon totoong hybrid. Hindi iyon pareho. Hindi siya tulad ng plug-in, pero nagbibigay ito ng kaunting dagdag sa tipid sa gasolina. Iyon ang ginagawa nun. Ito, pinakasimple na ito. Ito yung parang transition point kung saan galing sila sa V6 ng 204 papunta rito. Kaya ngayon, magda-downshift ulit ako. Ang daming lubak, kita mo naman, o bumababa tayo sa M4, M3. At mag-signal tayo. Tapos punta tayo sa M2, pwede tayong umusad dito. Ngayon, palabas na tayo sa highway. Ayan na tayo. Kita mo, ang ganda. Sobrang ganda. Ano eh? Ang galing, medyo malambot lang ang handling, pero gusto ko yung mga detalye. Alam mo, para sa araw-araw, masasabi kong isa ito sa pinakamagandang kotse na pwede mong magamit araw-araw. Madalas naming napag-uusapan na karamihan sa mga kotse ngayon, kahit hindi luxury kundi mainstream na brand. Magaganda talaga ang mga kotse tulad ng Camry at Accord, pero hindi naman palaging ganon. Medyo kulang sila. Kulang sila sa personalidad, kulang din sila sa karanasan sa pagmamaneho. Ito, alam mo, nagbibigay ng kaunting dagdag na bilis. Alam mo yon, nakakakuha ka ng halos 250 horsepower. 9-speed automatic, maganda ang itsura, heated elements at gumaganang ergonomics. Ayos, pwede ko na itong patayin, pero maganda talaga ang package. Oo, pwede mong gamitin ang paddle shifter dito. Mapapansin mo rin na kadalasan, tulad ng Porsche at BMW, nilalagay ng mga German na gumagawa ng kotse ito sa manibela. Habang umiikot ka, lagi mong gamit ang paddle shifters, tama? Kaya kapag mag-shift ako, pwede akong mag-downshift, baba, shift ulit, baba, shift ulit, at tingnan mo. Mapapansin mo na ang paddle shifters ay laging nandoon kung saan mo kailangan. Karaniwan, ang mga Italianong kotse ay nilalagay ang paddle shifters sa mismong stock, kaya pinapahaba nila ito para maabot mo pa rin. Kahit umiikot ang manibela, pwede pa rin pindutin ang mga ito.
Kaya kadalasan mas mahaba sila at nananatili lang sa stock. Maganda ang kotse na ito dahil karamihan sa ganitong kotse ay gawa ng mga Aleman, gaya ng sabi ko. Karaniwan, nilalagay nila ang paddle shifter malapit sa manibela kung saan laging nakapwesto ang kamay mo. Sa ganitong kaso, kahit na nagmamaneho ka ng ganito, 10 at 2 o 9 at 3, nasa tamang pwesto ka pa rin, di ba? Depende sa modernong pagmamaneho. Dati sinasabi ng lahat na 10 at 3 ang tama. Pero ngayon, sinasabi ng iba na 9 o 10 at 2 minsan 10 at 10 o 9 at 3 na raw. At marami dyan ay tungkol sa dynamics, features, at kakayahan mong umiwas sa aksidente. At alam mo, maganda ang posisyon na ito. Maganda rin ang posisyon na ito. Kahit alin dyan, pero kung nandito ka sa taas, medyo mahirap abutin ang paddle shifters. Mas okay siguro ang 9 at 3 ang hawak sa manibela ng sasakyang ito. Ngayon, maayos ka nang nakaposisyon at handa nang gamitin ang paddle shift na abot kamay mo lang. Ang pwede kong gawin, pwede kong hayaan itong mag-default. Kita mo, bumabalik siya sa di ulit. Kaya ang kotse na ito ay mas swabe ang takbo. Mas bagay ito para sa mga tao. Yung mga gusto lang nila yung mga features. Gusto nila yung teknolohiya. Gusto nila yung pangalan ng brand. Gusto nila lahat ng inaalok. Hindi sila masyadong nag-aalala sa performance o tunog. At hindi rin handang magbayad para dito. Pinipili nila ang mga base trim tulad nitong 2-liter. Gaya ng BMW 330 at Audi, ang kanilang A3 at A4. Mayroon din silang mas mabababang trim ng makina. Bawat brand may trim levels, at ito ang entry point ng BMW C-Class. Sa totoo lang, sa henerasyong ito, ibig kong sabihin at sa ibang mga merkado ay may mas maliit pang makina. Pero ulit, ang C43 ang mas magandang sweet spot dahil binibigyan ka rin ng C43 ng all-wheel drive na nabanggit ko na yata kanina. Pero ang maganda dito, dahil may all-wheel drive ka, pwede mo itong gamitin buong taon at talaga namang walang limitasyon. Kung pipiliin mo ang C63, mas malaki ang issue. Kaya ito ang magandang panimulang punto para sa akin. Kung hindi ka sigurado sa Mercedes at ayaw mong mag-commit o gumastos ng malaki, magandang panimula ito. Kahit bilang second-hand na kotse, marami talagang mga deal ngayon para sa mga C300. Paalala lang. Marami akong alam tungkol sa mga kotse na ito dahil matagal ko na itong pagmamay-ari. Ang PCV o Positive Crankcase Ventilation Valve ay may extended warranty na 10 taon. Dahil kilalang issue ito, madalas itong masira. Nagkakaroon ka ng sobrang carbon at oil backup na nagdudulot ng magaspang na takbo, pangit na idle, mahinang fuel economy at performance na nauuwi sa magastos na gastos. Parang kaya pa nilang masira ang makina dahil dito. Hindi ko alam kung napansin mo, may ilang kiss-kiss at kalampag dito na parang may nabubuong problema. Hindi naman pinakamataas ang kalidad ng trim. Gumagana at maganda naman ang itsura ng lahat, pero mas pang itsura kaysa tibay. Medyo kulang sa pagiging solid. Maganda ang kotse sa kabuuan, lalo na sa second-hand market kung saan may magagandang deals. Ngayon, sobrang mahal na kapag brand new. Sa totoo lang, mabibili mo ito ng sobrang mura kumpara sa orihinal na presyo. Napakalaking bili ito. Napakalaking halaga ang makuha mo kapag pumasok ka sa ganitong mga sasakyan. At gusto ko ang kotse namin. Inirerekomenda ko ito. May mga kakaibang tunog at fault codes kami, pati ilang alarma at problema. Kapag mababa ang boltahe, siguraduhin huwag basain o hugasan sa ilalim ng hood. Matututo ka sa mahirap na paraan dyan. Pero maganda talaga ang kotse at lubos ko itong inirerekomenda. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang sample na pananaw kung ano ang pakiramdam magmaneho ng isang W205 C300 Mercedes-Benz. Panalong-panalo talaga.